kabalyero ng isda. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, may nakatirang isang lalaking nagngangalang Ralph. Mabait na lalaki si Ralph, pero lagi itong minamalas sa buhay. Ginagawa naman niya ang lahat ng paraan para sa kanya at sa kanyang asawa, ngunit lagi pa rin siyang kinakapos. Pinapasok niya ang anumang uri ng trabaho sa bayan nila sa Pasadena para makaipon lang ng pera. Isang araw, pumunta si Ralph sa lawa upang mangisda para ibenta sa palengke at makalikom ng pera pambili ng pagkain nilang mag-asawa. Ngunit pagkatapos ng ilang oras ng paghihintay niya, tanging mga basura lang na palutang-lutang sa lawa ang nakukuha niya. Wala man lang ako nahuli kahit isa sa maghapong ito. Ano na lang sasabihin ko nito sa asawa ko? Pauwi na sana siya sa kanilang bahay nang may bigla siyang narinig na ingay mula sa likuran niya. Ano yun? Nilapitan ito ni Ralph at nakita niya ang isang duwendeng nakapulupot ang mahabang balbas sa mga ugat ng puno. Nagulat siya nang makita ang duwende. Hindi niya alam kung anong gagawin. Tulong! Napulupot ang balbas si Tony sa ugat ng punong ito! Sige ba? Pero nasaan si Tony? Anong sinasabi mo? Ako si Tony! Sige. Tulungan na kita. Maingat niyang tinanggal sa pagkakapulupot ang balbas ni Tony sa ugat. At dahil tinulungan mo ako, maibibigay ako sa iyong regalo. Pagkasabi niya nun, kinuha niya ang isang makinang na bato at ibinigay niya kay Ralph. Tandaan mo, nasa tuwing... Nang biglang may narinig silang ungol ng lobo sa malayo. Naku po! May lobo! Kailangan ko na umalis! Sige, diyan ka na! Pero Tony, anong tatandaan ko? Walang nagawa si Ralph kundi panoorin si Tony na tumatakbong papalayo. Tiningnan niya ang hawak niyang bato. Kulay ube ito at sadyang makintab. Marahil isa tong mahalagang bato. Maaari ko tong ibenta sa palengke. Bago yun, tignan muna natin kung makakahuli pa ako ng isda. Inilagay niya ang bato sa kanyang bulsa at umupo ulit habang hawak ang kanyang pamingwit. Patuloy siyang naghintay, ngunit wala pa din siyang makuha. Napahiling siya ng malakas. Sana naman makahuli ako ng napakalaking isda! Pagkasabi niya nun, isang napakalaking isda ang tumalon sa pangpang. Mas malaki pa ito kesa kay Ralph. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking isda. Parang kaya ko na yatang pakainin ng buong bayan sa laki nito. Pero paano ko kaya ito madadala pa uwi sa amin? Naisip bigla ni Ralph na magbanggit muli ng isang kakaibang kahilingan. Hinihiling ko na dalhin ako ng isda pa uwi sa amin. At nangyari nga, gumalaw ang isda sa harapan niya. Sumakay si Ralph sa likod ng isda at nagsimulang tumalon sa lupain ng Pasadena na parang kabayong tumatakbo sa lupa. Unti-unti na ding napagtanto ni Ralph na isa talagang mahiwagang bato ang hawak niya. At nagpatuloy sila sa paglalakbay. Mula sa bayan ng Pasadena, matatanaw ang magandang palasyo ni Haring Monaco. Marami nang kumakalat na kwento tungkol sa mga nakatira sa palasyo. Ang hari at ang pamilya nito. Sinasabing isang masayahing babae daw ang reyna. Lagi itong nakangiti kahit saan man magpunta. Kaya naman mahal na mahal siya ng hari. Ngunit isang araw nang mamatay ang reyna, lubhang nalungkot si Haring Monaco kaya ipinagbawal niya ang pagtawa sa buong kaharian. May anak na babae ang hari na nagngangalang Viola. At simula nang ipagbawal ng hari ang pagtawa, hindi na rin siya tumawang muli simula noon. Napakaganda at elegante niya. Pero dahil hindi na siyang umingiti, nagmukha siyang matamlay at malungkot. Dahil sa sobrang tagal nang hindi tumatawa ng prinsesa, halos nakalimutan na rin ito kung paano ang tumawa. Napagtanto ni Haring Monaco ang kanyang pagkakamali, kaya't sinubukan niya na muling patawanin ng prinsesa. Ipinatawag niya lahat ng mga magagaling na payaso at komedyante sa buong bayan, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay na mapatawa siya. Sa huli, ipinatawag niya ang kanyang mga ministro at mga matatalinong lalaki para pag-usapan ng kasal. Bibiyayaan ko ng 50 milyong gintong barya at ipapakasal ko sa aking anak na si Prinsesa Viola. Ang sino man makapagpapatawa sa kanya. Masaya sila na marinig ang balitang ito. Samantala, habang nakatingin sa bintana ng kanyang kwarto, may nakita si Prinsesa Viola na kakaiba mula sa ibaba. Sa unang tingin, makikita mo ang isang lalaking nakasakay sa isang higanting isda. Nang makalapit pa ito, talagang ang isang lalaki ang nakasakay sa higanting isda. Kinusot ng prinsesa ang kanyang mga mata at sa buong buhay niya, ito na yata ang pinakakakaiba at nakakatawang bagay na nakita niya.
Tumawa siya ng malakas at sa sobrang lakas, narinig ito sa buong kaharian. Narinig din ni Haring Monaco ang malakas na tawa ng kanyang anak habang nasa bulwagan siya. Halakak ni Viola yun ah! Sa wakas, may nakapagpatawa na din sa anak ko! Mabilis na umakyat ang hari papunta sa kwarto ng kanyang anak. Anong nangyari, anak ko? Anong dahilan na tumawa ka? Halos mamilipit sa kakatawa si Prinsesa Viola kaya itinuro na lang niya ang bintana. Kasi po, Ama, hindi ko po kasi mapigilan. Natatawa po ako doon sa lalaking nakasakay sa isda imbis na sa kabayo. Agad na pumunta sa bintana ang hari. Nakita niya si Ralph na nakasakay sa isda at natawa na rin siya kasabay ang anak. Ngunit agad ding naglaho ang kanyang pagkagalak sa muling pagtawa ng prinsesa dahil naalala niya ang kanyang ginawang proklamasyon. Agad niyang ipinahanap sa mga kawal ang lalaking nakasakay sa isda para dalhin sa palasyo. Gusto kong makilala ang lalaking yon. Hindi nagtagal, iniharap na si Ralph sa hari. Ano ba ang tawag nila sa'yo, Ginoo? Ralph po, kamahalan. Naninirahan po ako sa bayan ng Pasadena. Anong pinagkakabalahan mo bukod sa pagsakay sa isda? Kamahalan, nanguhuli din po ako ng mga isda. Pagkatapos po, binebenta ko din sila sa palengke. Kasi po… Isang mangingisda. Ay, dapat pinag-isipan ko munang mabuti bago ako nagdesisyon. Anong desisyon, mahal na hari? Ipinaliwanag ni Haring Monaco ang lahat kay Ralph. Tuwang-tuwa siya sa narinig niya. Wala na akong magagawa. O sige na nga, ipakakasal na kita sa anak ko. Napangiti si Ralph. Mabibigyan na nga siya ng 50 milyong ginto. Ipakakasal pa sa kanya ang anak na babae ng hari. Kinagabihan, binisita ni Haring Monaco si Viola sa kanyang kwarto para siguraduhin ang desisyon niya. Sigurado ka na ba na gusto mo siyang pakasalan? Ama, wala ni isa ang nakapagpasaya sa akin ng ganon. Wala akong pakialam kahit sinong prinsipe, hari, hukom o duke ang iharap niyo sa akin. Wala akong ibang pipiliin kundi ang kabalyero ng isda. Sinabi niyo din po sa akin na ang sino man makakapagpatawa sa akin ang siyang pakakasalan ko. Matapos nun, inimbita ng hari si Ralph sa kanilang hapunan at doon na rin pinalipas ng gabi. Agad namang nahulog si Ralph at Viola sa isa't isa. Ngunit hindi pa din sang-ayon si Haring Monaco sa mga nangyayari. Habang kumakain, napansin ng hari ang malaking pagkakaiba ni Ralph sa kanila. Kung paano ito kumain, manamit, kung paano ito magsalita at maging pag-uugali nito. Hindi pino at hindi sopistikado, na naging dahilan para lubhang mabahala ang hari. Matapos silang kumain, pinuntahan niya ang kanyang punong ministro na si Nilman na naging matapat niyang tagapayo. Hindi ko na mababawi ang binitawan kong salita. Ngunit hindi ako papayag na makasal ang anak ko sa tinatawag nilang kabalyero ng isda. Kaya ikaw na ang bahala dito. Pigilan mo ang magaganap na kasal. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo basta hindi lang yun matutuloy. Naintindihan mo? Napaisip saglit si Nilman at tumango. Nakampante si Haring Monaco dahil iniisip niya na kayang solusyonan ng ministro ang pinapagawa sa kanya. Hindi nito alam na may balak pala ang ministro na ipatapon si Ralph palayo sa Pasadena para hindi na matuloy ang kasal. Nang gabing yon, pumasok ang mga kawal sa kwarto kung saan natutulog si Ralph. Itinali nila siya, nilagay siya sa isang bariles at itinapon sa gitna ng dagat. Nagising si Ralph nang mapansin niya na malapit na siyang malunod at ginamit ang mahiwagang bato para makaligtas. Hinihiling ko na maging bangka ang bariles na ito. Lumaki ng lumaki ang bariles hanggang sa naging isang malaking bangka. Hinihiling ko na dalhin ako ng bangkang ito pabalik sa Pasadena. Unti-unting umangat ang bangka at lumipad ito sa hangin. Pabalik sa Pasadena habang nakasakay si Ralph na may ngiti. Kinabukasan, nang malaman nila na nawawala si Ralph, lubhang nalungkot si Viola. Ama! Nawawala po ang lalaking tanging pinakamamahal ko. Pakiusap, hanapin niyo po siya, Ama! Nahiya si Haring Monaco sa ginawa niya. Isang malawakang paghahanap ang ginawa para hanapin si Ralph, ngunit hindi siya nakita. Lubhang nag-alala ang hari para sa magiging kalagayan ng anak. Anong ginawa mo? Nasaan siya? Kailangan mo siyang maibalik dito ngayon din. Mahal na hari,
Hindi na po maaari. Nilagay ko po siya sa isang barilis at tinapon sa dagat. Ginawa mo yun? Sa madali pong salita, wala na po siya. Ay, hindi ko hiniling na gawin mo ang ganong kalupit na bagay. Inisip ko lang na hindi siya nararapat para sa anak ko. Pero hindi ko ginustong malagay sa panganib ang buhay niya. Bakit mo ginawa yun? Lalong nakaramdam ng pagkabahala ang hari. Dahil hindi niya alam ang kalagayan ni Ralph, pumunta siya sa kwarto ng anak niya para ipagtapat ang lahat. Samantala, matagumpay na nakabalik sa daungan si Ralph habang sakay ng bangka. Agad niyang pinuntahan ng prinsesa at ikinuwento sa kanya ang buong nangyari. Sasabihin na sana ng hari sa kanyang anak ang totoo, pero laking gulat niya na makita doon si Ralph. Ama! Mayroon pong hindi sangayon sa pagpapakasal naming dalawa ni Ralph. Itinapon daw siya sa dagat. Kailangan po nating malaman kung sino ang gumawa nito sa kanya dahil masama siya at dapat siyang parusahan. Hiyang-hiya si Haring Monaco sa pagkakamali niya. Sa bandang huli, hindi siya nakatiis at nagtapat siya kay Ralph at Viola ng buong katotohanan. Kasabay ng paghingi niya ng kapatawaran. Pinapatawad ko na po kayo, mahal na hari. Gusto ko lang din pong sabihin na mahal ko po ang anak ninyo at nais ko po sana siyang pakasalan. Yun lang po ang tanging gusto ko. Namangha si Haring Monaco sa ipinakitang kabaitan ni Ralph kung kaya't ibinigay na niya ang kanyang basbas. Ginanap ang kasal sa araw ding yun. Pinaalis si Neilman sa palasyo at inalok ni Haring Monaco ang kalahati ng kanyang kaharian kay Ralph. Salamat sa alok niyo, kamahalan. Ngunit hindi ko po nais ang inyong kaharian o kahit anumang yaman sa mundong ito. Pagkasabi niya noon, nagising siya na nasa isang maliit na kubo. Napalingon siya sa likod at nakita niya ang kanyang asawang natutulog sa kanyang tabi. Iyon na yata ang pinakakakaibang panaginip na napanaginipan ko.